is a practicing political analyst, journalist, and value contributor to several newspapers. He has a daily radio broadcast before at DZXQ 1350 kHz, 5 p.m. Monday through Friday. He also writes political articles for News Asia. He is the mainstay at the Friday Balitaan at Rembrandt Hotel. In July 2000, he was chosen to become a member of the board of advisors of the prestigious American Biographical Institute. He was included in the 1999 Who's Who in the World and recently International Biographical Center of Cambridge, England. He was also named by Barron's Who's Who is among the Asia's elite group of the 500 admired individuals through its annual Asia 500 Leaders for the New Century, and was among the most respected international authors and writers Who's Who for 2001 to 2002. He was awarded by St. Clements University of British West Indies and UK as Doctor of the Letters last November 2005. He is also the author of the books Marcos Legacy Revisited, Raiders of the Lost Gold, Conspiracies and Controversies and those years. And now, ladies and gentlemen, I'd like to call on our speaker for today, the producer, the author, and political analyst. Let us welcome Professor Eric San Juan. Thank you, Juby, for your kind introduction. Do you want me to stand up or sit down? Whatever. Parang malan. Okay. Thank you. I'm happy to see old faces here. Hindi ako nabago sa mga kasama sa aming daily routine. And thank you for kind introduction, Juby. And I'd like to thank the board of directors and trustees of the Teodoro F. Valencia Foundation, headed by the former Prime Minister, Cesar Emilio Aguinaldo Berata, for inviting me to lecture and share my little knowledge about the subject, media and national security. Although, without you knowing it, I was a former director of our national government, the National Security Council, during the time of President Gloria Macapagal-Arroyo. The topic assigned to me is quite complicated in the sense that contemporary journalism practices seem to delve more on commercialism and public relations. Being future journalists, you are well aware that your profession is inseparable to the mission of pursuing the truth, whether in the field of news delivery, essay, articles, opinionated writings, opinionated meaning basically PR work, okay, or in any methodologies and technologies of communications, including but not limited to the social media na ngayon ay very popular, yung internet operation, social media, Facebook, Twitter, so many other outlets sa internet. Why is that so? Because the primary obligation of journalism is the truth. Remember the statement, the truth shall make us free. In being free, man will be in a position to think, to rationalize, to make better decisions. In short, man may become self-governed. If freedom is the springboard of progress, then progress is the repository of happiness, which is the ultimate goal of everyone. Diba? The inherent, nay, intrinsic need to know, but is not directly known to people, is the platform to which journalism stands.
Some would call it hunger for awareness. And this hunger for awareness must serve a larger public interest rather than vested, institutional, or commercial interests. The biggest stakeholder in journalism is the public at large, who yearns to have access to independent information that makes it possible for them to make the right judgment and correct decisions and affirm by their action, and any subversion of truth is inimical to public interest as it determines freedom of thought. Current practices, however, seem wayward, attempted in the process with personal biases, slanted, and bearing away from the truth, or just peripheral, if at all. It is in the sense that national interests come to the fore. National security, in some aspects, is interchangeable with national interest. Individual protection is a point of departure in national security issue. Anything that is cynical, injurious to individual, the family, the community, the society, the nation is a subject matter of national security. To many, national security means defending, protecting, securing the territory or territorial integrity, the sovereignty, and the resources of our country. While that may be so, there are other areas of concern in national security. For one, let me focus your attention on ecology or environment, which is the base of our economic life. The land, the seas, the rivers, the air, the lights, the mountains, etc. These require protection, regulation, preservation, development, and enhance for the protection and survival of the people, without which life would be not ephemeral and non-existent. To do this, government or even non-government agencies and organizations formulate policies, adopt them to ensure the continuous supply and enhance the welfare of the people. Such policies or regulations must not only address the current requirements or advantages, but must have a long-term beneficial effect extending to future generations. How about our food security? Ito, napakaraming problema natin dito. Let me ask you, if we have food security over the last 30 years, meron ba? Wala po. Hanggang ngayon, nag-i-import tayo, despite na agricultural ang ating bansa. Translation, nag-i-smuggle dito ang pagkain na hindi natin dapat na pinatanggap. I would assume that your answer is no, just like me. This can be measured by the yardstick of self-reliance. Oh, meron ba tayong self-reliance? Yung bang ginagawa ng ibang bansa like Israel na sila ay self-reliant, meron silang kibbutz type of operation sa bawat barangay, wherein hindi ka nakukuha ng pagkain, ng trabaho sa ibang lugar, kundi sa barangay mo. Nagagawa ba natin dito? Hindi po. Marami sa atin, sa pamilya natin, nasa abroad. Nagpapakasakali makatsamba, nakikitain, despite na napakaliski. Lalong-lalo na ngayon, nawala ng langis ng Saudi Arabia. Expect this year, mag-uuwian na yung mga yan. Lalo tayo magkandalensya rito. Do we produce what we eat? Hindi rin po. Pati nga bawang, yung mga maliliit na nitty-gritty na pwede mo itanim na nabubuhay na hindi mo ginagalaw. Ngayon, ini-import na rin natin. Translation, ini-smuggle na rin natin. Some of course, but not too few are imported and smuggled. It is ironic that we are an agricultural country, and yet we import and smuggle even our staple food like rice. While it is true that we produce onions, potatoes, garlic,
and all the veggie stuff in the kitchen, we continue to import or buy smuggled, in this case, cheaper food, and therefore foreign source. Thank you, Martin. This situation create, if not aggravate, our poverty. Nakakadagdag ko sa kahirapan ng bayan without us knowing na yung system may kasama yan sa pagbagsak. These are all crises by design in the process. Smartly not only deprive the government of revenues, but bear deep our farmers to the quagmire of poverty because they compete with cheap products, sometimes even superior to theirs. Diba? And if I may add, poverty means hunger, kagutuman, malnutrition, disease. Yun lang yung mga gamot na binibigyan pa sa atin ng libre, kunyari. Yung mga vaccine na yan, ay part ng depopulation. Di ba, Sharon? Oh. Illiteracy and even criminality. Paano hindi illiteracy? Ito mga nagpapanggap, mga scholar natin, mga professor pa natin, mga teacher, i-invite sa abroad. Pagbalik niyan, anong tinuturo sa atin? Kung ano yung natutuhan nila na hindi pabor sa atin. At the same time, dinadagdagan pa yung problema natin sa ating mga kabataan, dinadagdagan ng mga curriculum like K-12. Na ultimo yung mga teacher ay nagkakanaloko-loko sa kanilang pag-iisip o paano silang napag-alala nila parang nag-aaral ulit sila. Hindi ba? Yung situation may if not aggravate poverty. Smuggling not deprive the government of revenues but bear deep our farmers to conquer poverty because they compete with cheap products, sometimes even superior than theirs. And if I may add, another irony is that in industrialized countries, agriculture is subsidized by the government. Eh dito hindi. Di ba? Lahat mali. While the Philippines, which is a developing country, there is no noticeable assistance coming from our government. Even irrigation water is now diverted away from the rice fields and sold to wayward businessmen as bulk water. In short, the government appointed a broker or an agent in the process. Hindi lang yun. Pati yung mga farmlands nagiging mga subdivision. Kaya lalong hinahirapan tayo in the process. For how much? Alinin na to. All I know is, water is free and God-given. And the limit of the same is a prime duty of the government. Ang masakit dito, soon, pati hangin, bibili nyo na. Anong sample? Lukot sa pinindaw in China. Pagmula na nagkaroon ng problema sa mga sulod-sulod ng mga forest, hindi sila makahinga. Ngayon, anong ginawa pa ng North Korea? Nakakampi pa ng China. Yung pagkain ng mga taga-China ay sinisira ng mga nuclear materials ng North Korea without them knowing it. Ngayon lang yun napakintindihan dito sa atin. Dahil ito ay isang top secret information na hindi inilalabas sa mga pahayagan. Privatization of public utilities is a basic human rights violation. Public utilities should not be used for profit because it is the primary duty and an obligation to which the establishment of government is anchored. And look what's happening now. Dumami ang binibigay ng franchise ng mga bus, ng mga jeep. Anong nangyari? Sobrang traffic. Tapos ngayon nisisi na dahil daw nagkagunahan ng kotse, meron kang konting barya, magkakaroon ka ng kotse na hulugan na napakamura rin ng monthly. Totoo naman talaga. Pero kung tayo po ay meron sistemang tama rito, na matagal na namin ginawa ni General Lenny Macasiano kung paano susolve ang traffic, ginagawa ba nila? Hindi. Dahil di sila magkakapera. Dapat dito yung mga main thoroughfare lang ang one-two-way. EDSA, Tigas, yung meron Buendia, Ayala, fine. Pero yung maliliit na kalye,
dapat yan lahat one way na. At the same time, ay ang mali pa dyan, nagdadagdag ng may eskwelahan sa mga kalye, sa main roads, nagdadagdag ng mga mall, lalo tayong nagkakanda, leche. It is precisely why we pay our taxes so that we can have public utilities available to us at affordable cost. Eh ngayon, ay ang gobyerno pa mismo hold up sa atin in the process. And yet, in my own honest opinion, this privatization of public utilities is the chief source of impoverishment of our people. Eh, mga kabataan lang, bibigyan niya ng mga magulang nila ng pamasahe na tama. Ayun pala, hindi sila makakakay sa dating ng mga MRT, LRT. So, gagamit ng ibang gamit at ng ibang source ng sasakyan papunta sa eskwelahan nila o sa trabaho. Mapapamahal ng mga tao, di ba? This is terrorism in the highest order. Impoverishment of the people is the worst kind of terrorism. Now, let us focus on the most controversial issue in our society today. I'm referring to the Bangsamoro Basic Law or the BBL. Thanks God, nagkaroon ng divine intervention, hindi lumusot. Thanks God, nauntog si Noynoy na pagkapilit yung BBL, siya'y makukulong. Hindi, serious na ito. Kaya yun ang reason, bakit ginamit nila yung meron pending case sa DAP na si Bongbong Marcos para mag-anti-BBL. Without them knowing na napakinabangan ni Bongbong sa propaganda niya yung against siya kunyari sa BBL. Pero hindi sinasabi na yan ay part ng ex-deal na supposed to be siya ang third batch kasama doon sa nakakulong ngayon na kasama nila kung Revilla at ni Jinggoy. You see? At ang nasakripisyo si Gringo na ngayon may pending case. Despite na dapat yung tatlo ang nagkaroon ng kaso. Number 1 na si Bongbong Marcos. Okay? In my honest opinion, this privatization of public utilities keep short, no? Now, talking about BBL, it's not just a legal issue, but a historical issue that each and everyone here must study with seriousness because it will only affect not only our territorial integrity and sovereignty, but would greatly distort historical facts and would eventually threaten our economic life and therefore the survival of the nation. This political event attended by treasonous acts, conspiracies, violence, displacement of innocent civilians, hunger, sufferings of the people in the areas of conflict require utmost and in-depth analysis, particularly on the part of those in the media, the so-called fourth estate. Kaya lang ang problema sa media, tayo yung naguguntay mismo eh. Saka ang problema, sa dami ng mga PR operator, pagka binulungan ka na merong konting barya, wala na, tahimik ka na. Paano natin malalabanan yan? The once peaceful part of this country was transformed into a war zone due to greed and ambition by some of our leaders, and the ignominy that led to the formation of separatist movement called in the past, the MNLF, triggered by wrong perception through a sting media operation. Now, this part of our country is laden with different armed groups perpetrated and financed by foreign interests. Pati ngayon, meron ng ISIS eh. Gawa-gawa lang yan eh. Okay, naging totoo na eh. Kasi, kaya lang, partly to be blamed din ng media dahil pumapayag tayo, kinunan lang na merong bandera ng ISIS doon. Naglagay ng ilang tao doon, pinalabas ng ISIS, kahit na ito yung mga bandido. Mga criminal elements na biniyaran lang to create a props, a propaganda. Okay? Ngayon, pagka nagkabombahan dyan, alam mo naman ang kalaban eh, MILF. Hindi yan MILF, BIFF yan. Hindi BIFF yan, ISIS yan. Just like, dito sa Metro Manila, pag may napatay, hindi, NPA yan eh. Lusot na, ang culprit.
Okay. Tuloy natin, no? Luluksong ko lang, parang medyo makapal itong nagawa ko eh. Historical events evolved into what is now called the BBL. The reiteration of the MOA AD na napagkaperahan ng ilang taong gobyerno na ngayon, tignan mo yung pakikailan ni Lord, naglalabasan ng baho. Look what happened to the founder, Malaysia, Najib Razak, na Prime Minister na ngayon in-expose na mas masahol pala yung mag-asawang ito kay Marcos at kay Melda. Si Najib Razak, ang dami pa ng babae, pinatay pa yung kanyang girlfriend ng Mongolian. Yung asawa naman, mas masahol pa sa pagkaluho kay Melda. What I'm talking about is they're all in the internet. You check it out. Hindi may talo, despite na meron mga media, dyaryo sa Malaysia, pero hindi lang may talo sa mosquito information na inilig ng mga taga-Malaysia. Nandiyan po, it's all over. Despite this big issue, there is not much enlightenment delivered by media practitioners, with some exceptions from two few patriotic and nationalistic writers who share their views and spend their precious time, if only to share their thoughts and deep concern over the future of this country and the destiny of future generations. To those who are young, like you, to those who are about to enter the profession, as well as those who are already in the hook or part of the system of the institution, this is a big challenge not only to you as Filipino patriotic citizens. Kailangan natin lang papasok na hindi lang tayo Pilipino. Dahil ngayon ang Pilipino, Pilipit na. Pilipit na. Pagka nakakita ng show me the color of money, blinded na. Dahil wala tayong ideology. Hindi ipinasok sa curriculum sa eskwelahan ang ideology para lahat tayo ay mamanipulate. Making every one of us a price cut. Everybody has a price in the process. See? This is a big challenge, not only to you as Filipino citizens, but also as media practitioners, either incoming, as young students, or media practitioners like us. Another big story is hardly covered by media except for the ongoing events and developments in the issue of the South China Sea. Ito, tingnan nyo. Napakaliit na problema na dati walang problema, lumaki. Bakit pinabayaan? May kasalanan din po tayo sa media dahil kinonsinti natin ang mga propaganda ng mga foreign governments na may interest sa bansa natin. The readers or the general public is not fully informed of the intricacies of the issue. There are certain terminologies that need to be defined and explained, like sovereignty, territorial issue, maritime rights, freedom of navigation. Ganda ng mga playing with words Without us knowing, ginugod tayo. Which is a unilateral policy of a foreign government, and economic as well as political interest. The archipelagic doctrine, exclusive economic zone, yung tinatawag na UNCLOS, and some other terminologies are vague to most readers. Saka na tayo pakialam Yan ang problema. The shift from the economic interest during the past administration was shifted to a more complicated political issue, and that of our sovereignty. This can be understood if one would study the picture of the JMSU, yung pinagmahan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya siya ay pinakulong, hindi ni Noynoy, but a powerful group of governments because of the deal of Gloria with China. Dalawang po ang pinirmahan
ni Gloria sa China. Kung sino na yung nagpakulong kay GMA, dapat kasama si Mike Arroyo. Dahil ang tawag sa kanilang mag-asawa ay Bonnie and Clyde. Kung alam niyo yung Bonnie and Clyde, you know what I mean. Kaya despite na nakatulong si Gloria, ito, sikreto rin, nakatulong si Gloria at si Mike sa pagkapanalo ni Noynoy sa pagka-presidente. That was the reason. Day 1 pa lamang ng pagkapanalo ni Noynoy ay natataranta na yung ambassador na negro na si Harry Thomas. Nandun na kagad sa bahay sa Times Street. Dahil wala sa usapan na si Noynoy yung mananalo. Iba dapat nanalo. Kaya lang, masyadong maraming factor information na hindi naman pwedeng ilabas because it involves national security. The JMSU initiated by China through Gloria and agreed upon by the past administration of GMA, which was scrapped by this administration. Instead, the new administration pursued the capital issue of ownership of the islands, with their corresponding maritime jurisdictional entitlement, which does not sit well if we intend to transform the disputed area into a zone of peace, freedom, friendship, and cooperation. Itong yung tinatawag na SOC, no? Ito ay pakanali ng kalabang gobyerno ng West, which means China. Moreover, both on the issue of the BBL and the South China Sea, the Sultanate of Sulu and the pre-colonial relations with China and other nations have been relegated to the background. Their understanding and perhaps lasting solution can be tailored if the historical background of the previous prior to colonization will be credited as part of the syllabus on our Philippine history. There are other issues that require elucidation, but I will not delve on them anymore because, again, it involves national security. Instead, I want to examine your point of views on the above-mentioned issues, and hopefully, the pictures will become clearer and light will be brighter. The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to be free and self-governing. Information rooted in reality creates a common language and a common knowledge. And society could proceed best if we have a common base of information. Ito importante. Knowledge is power. Ano kulang? Ideology. Wala tayo niya, kaya marami sa atin bentador. Wala tayong pakialam. Walang labog count dito. Na? Number one, kasi hindi ini-integrate sa school curriculum yan, ideology. Patriotism, nationalism. Actually nga, tinanggal pa yung history. Ngayon, saka nakakita na tinanggal ng DepEd ang history. Talagang sa mga kabataan. Tama ba, mali? Journalism propelled by commercialism, especially the trade and nobility and sacredness of its profession and mission. Ang kailangan natin dito ngayon, pasok natin sa utak natin, mission, vision. Kung wala tayo yan, sorry na lang. Goodbye, Philippines. It is a career clothed with powerful means of communication that have entrusted to you for the good of all. The first task of a journalist in order to make a sense to verify what information is reliable and put them in order so that the people can grasp it clearly. Such truthful. Kaya nga ako, hindi ko pinatanggal sa aking nayatpaan to kasi dapat talaga araw-araw, let's fight truth decay. And truth become a force in empowering the citizens to shape their own and society based on verified information. Unfortunately, what is apparent today is the pictures of the people held in the mind are distorted, incomplete, marked by human bias, especially
Yan ang pinapropagate ng mga PR people na nagagamit ng media in the process. Stereotype, plus, ayong masakit pakinggan, pero marami sa atin, ignorante pa rin. Total. Social issues and problems must be presented completely. Otherwise, the reader, or yung nakikinig sa atin, will be like theater goers who enter the dark room in the middle of the show and left before the epilogue. Now, I'm ready for your questions. Thank you. Okay. Alam ko maliwanag sa inyo yung paliwanag ni Sir Erickson Juan dahil alam nyo, tayo ang walang alam tungkol dyan sa national security. So, anybody from us who would like to ask question? Any questions? Meron mo kayong mga gustong itanong? Feel free to ask. Yes, sir. I was surprised. Hindi pala si Noynoy dapat manalo. Sino naman? Ayan, secret. Sorry sabi ko sa inyo, it involves national security. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pero, nandiyan na yan, in-accept na natin, patapusan siya. Kaya lang, patapusan siya, mukhang meron pang possible turbulence this coming next month. Kaya, we have to pray harder na hindi mangyari yung kaguluhan na nakaambak. Dahil pagka ito ay nangyari, first time natin na-experience, ito, swerte kayo, nandito kayo. First time natin na-experience ang bloodshed. Kung ito'y matutuloy by next month. Sana, pagdasal natin, hindi matuloy. Dahil kung ano nangyari sa ibang bansa like Indonesia, Vietnam, and sa many other nations na yung mga medyo sensitive lang, no? Ay siya ngayon na namamayani. Basically, when I exposed the narco-politics in 92, ngayon, they are now in control of everything, not only narco. All kinds of underworld operations nasa gobyerno na. Ang mga kriminal nasa gobyerno na. Tayo ang kawawa. Kaya, kung sabi ni, ito mga nangyari kay Marcelino na to, benefit. Kung hindi tayo pinapakailaman ang mga foreign, I can call groups like the National Crime Commission, ay hindi pa mahuhuli na yung mga law enforcement natin ay part na ng mga sindikato. Kunyari nag-aaway, pero nagkakagulagaan, just like what happened to Colonel De Lucien, nakatanda yung pinatay sa Magallanes, Colonel De Guzman and Colonel Major Calano. Eh, hindi nga alam ni Mayor Berlin sa kanil Hailo na papatay nila, binedal, Colonel. Noong lumabas lang sa radyo na pinatay nila Colonel De Guzman, sikat na Colonel, may medal na Major Calano ng Marines. Saka lang nila na-realize na naisan sila ng foreign intelligence. Same thing with Marcelino. Bakit pa meron na tayong PIDEA? Bakit nag-create pa yung National Crime Commission ng AIBG as counterforce to PIDEA? Kaya nung narinig nila yung Felix Huertas, hindi alam ng PIDEA na yung huli nila kasama nila si Marcelino. Tapos na nahuli si Marcelino, wala raw kapera-pera. Talagang totoo yan. Talagang wala yung pamilya niya ng pera. Pero nung nagkasakit yung tatay, ay napilitan kumapit sa kasalit. Saka kung nakita nyo naman yung suot ni Marcelino, nakahakit lang. Ha? Kulay green na t-shirt. Hakit. British t-shirt. Magkano yun? 95 pounds lang sa United Kingdom. Dito sa Ruslan, 10,000 plus lang naman. Hindi pa lumabas yan yung ano suot ng relo na nakabulsibil sa. Hindi ko na lang papanggitin dahil masyado na. Pero, mga 200,000 na naman yung relo niya. Nakuha sa kanyang wallet, ilang milyon. Yeah, yun, deposit slip. And so many other secrets na nakakaya. Na yung ina-expect mo na medal,
popular, nakahuli kunyari ng sindikato ng Ayala Alabang Boys. Pero ano yung Alabang Boys? Counter gang ng Triad. Bakit? Ang nagpipinas ng Alabang Boys ay Bombay, who caters for ecstasy, cocaine na mga high-end drugs na tinatalo yung Chinese Triad na Shabu. Kaya ito mo na-acquit eh, kasi hilaw eh, ang pagkakahuli. Yun nangyayari sa NBP, sa Muntinlupa. Yan ba talagang si Colonel Reynald Cruz yan? Hindi. Merong MBA yan. Ano yung MBA? May backer ako. Na siya nagdinikta lahat ng mga selda, lahat ng mga area, ng mga gang, pasukin. Nakalabing 5 na. Huli pa rin. Pagkatapos yan, pag nalinis na yung NBP niya, pati yung mga provincial. And then, tanggalin ng mga gwardiya. And then, ipipinpoint ang mga dating mga head niyan, o dating head ng mga Bilibid Prison na ngayon may lifestyle check na nakakagulat ang mga yaman. Kaya yung iba nagpapanggap na kandidato pa para malondri na yung pera. Malapan na yung pera. See? Wala kang ligtas. Pagka ikaw ay tatrabahuhin ng tamang mga tao, pero dito sa akin, nagpapanggap, anti-crime ako! Ha? Takot sa akin ang mga kriminal dito. Saka muna, itong bahay na to yung mga ampatuan, bakit hindi nagagalaw? Bakit yung ball na ampatuan hindi nagalaw dun sa lugar mo? Saka muna, kilalang drug lord ito bakit ang ganda ng bahay dyan sa lugar mo? Oh, pero, yung mga maliit na tao na operator, yun ang pagka na-burn out na, yun ang pinasalvage o pinukulong. Bakit gumagawa yan? Dala ng kahirapan, nagiging addict, inaalagaan ng mga scalawags in uniform, at the proper time, pagka burn out na, just like Corotong Balalay, just like Red Scorpion Gang, and so many other gangs, na pagka sunog na, kailangan isalvage na. Bida pa sila. Okay? So, tayo dapat bantayin natin yung nagalaw na yan. Oo, sa bahay, simple lang ang bahay ko, although marami akong asawa, sundan mo yung mga kapitna, kung gano'n kalaganda ang mga bahay. Ganun lang kasimple ang mga deduction dito. Kaya, marami pang mga politiko, nakala mo gaganda na sinasabi. Pero gano'n karami ngayon ang drug lords, crime syndicate, smugglers, gambling lords, sila ngayon ang governors, mayors, barangay captains sa mga bawat lugar. Kaya nga, sa bagong gobyerno, itinatawag ng New Philippines, kung talaga matutuloy itong pulgahan na to, ang barangay, pag hindi gumawa ng tama, ay hindi niya nalinis. Dapat sa barangay lang, alam na tapos na Sa security guard lang, hindi ka nakakalusot sa barangay pa. Bakit nakakalusot itong mga sindikato? Dahil kasabwat ang barangay. Parang may mali dun sa batas mo. Paano nga naglalagay tayo ng mga politiko na selective sa kanilang mga ginagawang mga policy. Kita nyo, nagsabatas ng anti-money laundering law. Pero bakit yung mga kasino hindi kasama? Dahil doon naglo-laundry ang mga sindikato ng pera sa kasino. Ang dami pang sikreto about national security na hindi ko lang pwedeng ilabas sa inyo dahil masyadong messy at magiging cynical kayo sa mga pangyayari sa bansa natin dahil nasa sobra ng kalokohan itong mga politiko natin. Kaya yun ang reason na may mga bagong, kung tayo naka-experience tayo na nakilala natin yung mga RAM, yung SFPYOU, na
pagdalo, although sila lahat nag-fail, laging nagkakaroon ng bagong grupo. Kasi nagkakaroon ng trial and error operation ang mga grupong nationalistic. Pero, ako'y naniniwala na kung matutuloy ang upheaval na to, ay ito'y matindi. Mangyayari ng tama dahil meron silang NBA. Hindi ko kung NBA, may backer itong mga taong ito. Para maglinis ng bansang Pilipinas once and for all. Bakit? Tandaan ito kung sinasabi ko. In the next government to come, we will be the richest country in the world. Tandaan niyo po yung sinabi ko. Not because of this kawatan pamilyang Marcos, na hanggang ngayon binaboyo tayo nitong adik na senador. Nagpapagda pa siyang, kunyari, ang kanyang campaign ay anti-drugs. Hamunin niyo, magpa-blood test kayo sa kanya. Blood test, drug test. Kasi pag drug test, ilang araw lang yan, naihiyan, wala na. Pero yung blood test, yung cocaine sa katawan niya, hindi mawawala. Nandun. Kaya, we have to be wary sa mga spin na lumalabas. Dahil ang daming bayan na PR people, basically ngayon, ang sad to say, ang nababasa nyo sa mga pahalaga, ay baka yung date na lang ang tama eh. Minsan mali pa eh. Kaya, I'm happy na itong Jodora at Valencia Foundation ay ginagawa itong ganitong klaseng mga lecture. Kasi masyado na tayong nababoy. Ang media, bendikan. Ilan lang yung papareho ko na may ibang source of income, kaya medyo gwapo tayo puporma. Pero marami sa atin, lalong-lalo na yun kayo na mga kabataan na mag-media pa lang. Nakikita nyo, binigyan kayo ng ballpen, binigyan kayo ng papel, go. Ano sahod? Wala. Binigyan ka ng microphone, tape recorder, go. Saan ang sahod? Wala. Except kung ikaw ay medyo tumaas na ng naging senior ka na, nakaabot ka na ng isang taon, fine. Medyo marunong ka na dumiskarte. Marunong ka na mag-livelihood. Pero, sa kagusto mo, pag sinabi ng barkada na, deal tayo, suporta tayo dito, pagka hindi ka umayon, ikaw na tatalagita ng kapwa mo dito. Okay? At nakakaawa rin yung mga nagpapanggap na media, hindi naman media, para lang kasurvive. Hindi naman dapat. Kasi ang tao may mga potential, kahit na yung mga so-called haw-yaw, may mga potential yan. Pero hindi nabibigyan ng break. Look what happened. Nagkakamali-mali sila. Minsan gagawa ng gimmick na kahit na hindi mas na-imbitado, daan doon. Para lang nakakuha ng konting balya. Susundan yung guest sa toilet, hihingi ng pamasahe. Napapabog tuloy tayo pare-pareho. Kaya dapat ay magkaroon din ng overhaul sa mga organization ng media. Dahil kung hindi, ito yung magiging vicious cycle. Any other question? Okay, ako, ano ang tatanong? Yes, ma'am. Sir, kasi ito ho, ako si Maya Robles, DWSS, Kalasan Boses ng Bayan at ang Pinangmasa. So, Sir Eric, kasi po ito talagang totoo po ito. Dahil ang mga nanggaling ito ay galing doon sa mga pinaalis na na residente ng Bulacan sa Binantugang. So, ito ho ay narinig ng isang taga roon na ang bansang Pilipinas ay aakinin ng 5 inchik ng mga negosyante dito at ng Koreano dahil nagtandem na sila ng walang labanan. So ito ho ay
matatandaan natin sa panahon ni Gloria Arroyo nung nakapasok ang mga Koreano, administrasyon niya. Pero doon sila nag-concentrate sa Angat Dam at saka sa Ibu Dam. Tapos yung mga taga-roon, pinaalis at doon narinig yung kanilang plataforma. So ito ho nakarating sa amin. At nung pinuntak namin doon sa aming tagapagturo, so may katotohanan. So ano yung ibig sabihin na ang kinilang ang ating bansa na walang labanan? Dahil nilalak na tayo ng mga negosyante dito sa pamamagitan ng pagkain na mapapansin nyo, inumin, pagkain sa mga mall, na pagkatapos yung kumain ay para mapakla yung panlasa nyo, na parang tuyo-tuyo yung lalamunan nyo. Sobra ang mga chemical na nilalagay doon. Tapos sa ating tubig, pag binuksan nyo, may kasama ng parang sabon na parang yung conditioner bumubula. So, hindi naman ganun talaga dati. So, ano ang feedback nyo? So, ano ang na-pick up nyo sa national security? Kasi may kinalaman na dito ang buhay ng future ng Pilipinas. Good Salamat po. observation. Thank you. Ang malaking problema natin ay meron mga foreign consultants na pinapasok ang MWSS, National Water Reserve Board, ng mga so-called consultants without them knowing na itong mga foreign consultants na merong hidden agenda to depopulate us. Just like yung Zika virus. If you want to know more about these kinds of virus, you have to read my blog. Nasa internet ako, Eric San Juan, ERICK, San Juan, .blogspot.com. At malalaman nyo kung anong kasinungalingan. Kaya kami, in our own little way, we created a group of lawyers para kasuhan itong magkaroon ng class suit para kasuhan itong mga magbebenta ng mga vaccines dito na pang-depopulate. Kaya kung hindi pa kayo tataka, sa bawat barangay, na ginagawa pa yung mga politiko na this is in cooperation with congressman, with mayor Pera, and so many others. Without them knowing na yung pinapasaksak na sila mga bakbata ay pag-depopulate. Kayo, mga ladies, naka-advertise pa, anti-cancer vaccine. Pero mo, binabayaran nyo ng mahal, pinapatay pa kayo without you knowing it. How? Yung vaccine na yun, hindi kayo mamatay doon sa sakit na sinasabi nila. Pero doon sa komplikasyon sa katawan ninyo, sa ibang sakit ninyo. Kaya tama yung kay Dr. Elpa, na paghihanabal na lang kayo. Ayun. Ito, walang biro to. Remember, in the past, wala naman tayong magagamot eh. Puro tapal, saka yung mga kung ano ng mga dahon-dahon lang eh, we survive. Kailan tayo uminom ng mga medicine? Saka tinan yung cycle. Hanggang bata ka ba, ilang meron ng age level yan, lang vitamins ka ng vitamins. Hanggang sa medyo nagkaedad ka na, pagdating mo ng 50, ito may nararamdaman ka na. Diyan ka na mag-maintenance. Vicious cycle. Ang gamot is a top money-making operation. Saka bawal magkasakit. Pagpunta mo ng hospital, marami akong kaibigan. Kasama yun sa media. Ang lakas-lakas. Kung kailan lalabas na, kaya makita niya yung bill niya, namatay sa nervyos. Kasi nyo yan, natatawa tayo, but it's happening. Ito, recently lang, hindi ka na mapamili yung news reporter na kaibigan ko, na tinutulungan ko. Sabi niya, Tol, lalabas na ako bukas. Kaya nung tinawagan ako ng misis, ba't namatay? Namatay sa lungkot at wala kaming pambayad sa ospital. Ang mahal-mahal pa lang ng babayaran. So, yan, ito mga ito, dapat sinasabi nyo sa mga anak nyo, lalo na yung mga may aktivisyo, sigarilyo, alak. Hindi lalam na in the process sila ay makakapilbil sa atin. Okay. Any other question? Yes, please. Lapit lang po dito, sir.
Ito, kapatid ni Gani Oro. Ay! Pakilala mo na, kuya. Lieutenant Tororo ng Metro Patrol DWIC. Oh. Kaya ka mag-report na madaling araw. Sige. At sir, minsan napakinggan ko sa radio program nyo na mas maraming pinapatay na media sa probinsya, pero nakuha ko na yung momento nyo. Sinabi nyo, kaya maraming napapatay na announcer sa probinsya sapagkat nakatutok sa kanila sa local station yung mamamayan at kung yung politiko nakatutok doon yung mga niya, tauhan niya. Iyon yung pagpapatay mismo sa media doon sa local media. Bawa sa Bulacan, Radio Veritas Bulacan, local station. Kung hard-hitting announcer ka, papatayin ka ng politikong nakikinig sa'yo. Ang nakapanginig yung mga tauhan ng politiko na, Mayor, binabatikos kayo ng isang media man dito sa Bulacan. Kaya yun ang dahilan kung bakit pinapatay yung media. Pero sa kabuuan na Mr. Eric Saruan, ano mo may papayo niyo sa mga hard-hitting announcer? Kailangan ba maging hard-hitting announcer sila para patayin din sila? Ayan ang predicament ng isang hard-hitting media practitioner, lalo sa radyo. Kasi sa probinsya, ang dali mong i-casing eh. Madali ka ma-identify. Mag-hire lang yan ng tagalabas. Magkano lang. Lalo-lalo na ngayon. Pag mula nung nahawakan ng triad ang mga pulungan natin, kasabot yung mismo mga jailer. Yung mismong administrator ng jail kasabot, magkaroon kayo isang bata yan, ipapatayin tayo. Magkano lang yun eh. 500 lang eh, happy na yung papatay. Bakit importante eh, nagawa niya yung utos ng boss niya. Marami na. Ito sample ko lang sa inyo in the past. Paano ba napatay yung tatay ni Dick Gordon? Na dating mayor din sa Olongapo. Yung father ni Dick Gordon, dating kasama ng sindikato ng mga Amerikano sa Subic, sa Olongapo. Nung naging mayor, nag-hardline na, gusto niya mas malaki pakikitahin niya. Nagalit yung mga kasabwat. Anong ginawa ng kasabwat? Nag-hire ng isang killer sa loob ng jail sa Tarlac. Yun ang inilabas. Yun ang pumatay. Kaya hindi nakakita. Maraming ganyan napatayan dito na unexplained. Dahil nga, hindi mo makikita yung killer dahil galing sa loob. Cheaper. At hindi lang nagkaroon ng whistleblower, o yung mismong asawa ng killer, o yung asawa ng colonel, o ng boss, ay galit sa asawa niya, doon na nagdilig yan. Kung hindi lalabas. Okay? Kaya yung katanungan ni Mr. Oro ay tama yun. Ika nga, sa linggo, never mess with City Hall. Actually, rin ibang religious organization, laging kasama ng gobyerno dahil alam nila, 1 week before, ito mananalo, kaya yun ang susuportahan nila. Kaya pag umilig sila sa gobyerno, natutupad yung gusto nilang nangyari. Okay. Any other question? Yes, please. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Romy Matunog, ang DWC. Magandang tanong ko lang po, kasi lahat ng balita ngayon, halos araw-araw is patayan. Tapos, yung drug. Ito po, para sa atin ito po, kung ano masagot nyo, sino po ang pipiliin natin maging Pangulo? Maganda yung tanong. Alam nyo, sagutin kita ang tama. Kasi ang mali natin dito sa sistema natin, kalakalan natin, ay tayo mismo sa media, ay ginugood time tayo ng mga propaganda ng mga politiko. At ang mali pala natin, isa pang mali natin dyan,
ay yung sinasabing less than good, the less than evil. Mali. Dapat ang pinipili natin ngayon ay the good among them. Kung meron pa. Yun din ang reason bakit itong mga foreign governments na nakikialam dito ay ang gusto nilang mag-take over ng gobyerno ay yung hindi politiko, hindi trapo, at kumare hindi talaga nagumisa ng kahit na ilang mansya. Kaya ipasok natin sa utak, i-reverse natin ang psyche natin. We don't have to think about the lesser evil. We have to think about who among them are good. Kundi, vicious cycle. Lesser evil. Pero yung evil yan. Hanapin natin yung mabuti sa kanila. Hindi yung good tayo sa propaganda. Hindi ako magnanakaw. At hindi ko kayo nanakawan. Mga bata ko lang magnanakaw para sa akin. Tuwing na daan. Saan? Sa bulsa ng mga bata ko para yan ang pagpapakihan namin. Yung mga linggo na yan, ay dapat mag-ingat tayo. Yung mga headtamp ay pagka yung isang tao ay masyadong matamis ang dila, watch out. Dahil yan, ay alam mo na merong mischief yan. Just like yung mga napapanood natin sa sine. Godfather! Ba't nakasalin pa ho? Just like Stanley ho. Knights of the Vatican. Pero ano bakit? Underworld operation. Kaya, talagang maraming lansing. Because, Satan can sometimes be good to achieve his goal. Kaya, bago kayo bumuo isang bagay, think first. Okay? Okay, next question please. Ilayin mo na natin, brother, si pinasa likod mo. Ito na, si Kuya Popo. Kuya, dito, para makilala ka ng lahat. Dito, Nilala yung mana? Hindi, ano na kasi. Alam ko ito si Popo, bilang-bida to sa radio program ni Jerry Baha. Yan yung laging binabagi ni Jerry Baha sa madaling araw. Yes. Yan ang rolling. Ay, Popo, bilang na lang. Dito, Anyway, ako na maghuhubad sa maskara dito si Popo. Ang talagang pangalan niya ay Rolling Cleopas. Pero ang pinasikat niya yung Popo Villanueva. Okay, Popo. Maraming salamat. May tatanong na ako kung sa tingin mo ay magtata CPE and ANP. Ngayon na si Joma ay nabi na sa po. At nahuli nila yung kanyang pagkakas. Anong katanungan mo? Bata ko na. Bata pa ba ang CPE and ANP? Okay. Alam nyo, ang dami kasi namalingan na sinasatakot sa atin. Alam niyo ba na ako ay galing sa Utrecht? Nung kay Joma Tison. Anong katanungan ko kay Joma? Joma, paano na-create ang National Democratic Front without the sanction of the Politburo of the Communist Party? Naku, wala kayo sagutin. Pero mo, sumama siya doon sa pare. Yan ang nasa likuran ng National Democratic Front ay Jesuit Mafia. Sila ang nag-finance yan. Hindi nagagaling sa Pilipinas ang pera nila Joma. Kaya nagdidik ka sa kanya yung dalawang magkasawang pare at madre. Si Padre Antoni saka yung sister. Okay, bibigyan ko yung sample. Kaya find time to read my blog. It's all there what I'm talking about. Eric San Juan, ERICK San Juan.blogspot.com. Sandali yan, tatapusin ko lang ito. Eto. Paano ba nabuko yung PKP? Partido Komunista ng Pilipinas. Anong ginawa ng CIA para mapindang kung sino-sino itong mga leader at financier ng PKP? Yung isang Amerikanong komunista raw
na part ng Communist Party of America, si William Pomeroy. Nag-aral sa UP, niligawan yung treasurer ng PKP, si Celia, na naging asawa niya. Nung naging asawa niya,